Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father Vic. Araw ng Huwebes sa ikapitong linggo sa karaniwang panahon. At sa ating pagninilay, magandang simulan ito sa pamamagitan ang isang tanong. Sa buhay ko ngayon, ano ang itinuturing kong pinakamahalaga? Ano ba yung pinahahalagahan ko at pinagbubuhusan ko ng aking buong sarili ngayon? Yung tipong simula pagkagising sa umaga hanggang bago matulog sa gabi, yun yung laman ng aking isipan. Yun yung gumugulo sa aking isipan. Yun yung halos sa buong maghapon, sa buong araw, iyon ang parabang gumugulo sa aking isip. Ano ang itinuturing kong mahalaga ngayon? Meron bang kaugnayan yon sa Diyos? Meron bang kaugnayan yon sa mga gawa na maglalapit sa atin sa Diyos? Meron bang kaugnayan yon sa gawain ng pakikipagkasundo sa kaaway o sa mga taong alam natin dapat na tayo ay makipagkasundo, makipag-usap at makipag-ayos sa kanila? Napakaganda sana kung ang halos laman ng ating buong isipan sa buong maghapon, ang nagpapagulo ng ating buhay ay mga bagay, mga gawain patungkol sa Diyos. Papaano kaya kung ang kabaliktaran pala ang nangyayari? Ni hindi nga pumapasok sa isip ko ang mga bagay na maka-Diyos. Ni hindi nga pumapasok sa isip ko yung mga bagay na dapat kong gawin para makatulong sa kapwa. Ni ayoko ngang i-entertain yung kaisipan na ako ay dapat makipagkasundo. Ang mas nagpapagulo ng aking isip, ang mas laman ng aking isipan ay ang mga bagay na material. Ano ang dapat kong gawin para gumanda ang aking buhay, para umunlad ang aming buhay, para mas dumami pa ang aking yaman? Ano ang dapat kong gawin sa aking pera? Ang dami-dami kong passbook, ang dami-dami kong mga investments, ano ang gagawin ko sa mga iyon? Sapat na ba na ipamana sa mga maiiwan? Karapat-dapat ba ng aking yaman ay ipamana sa mga maiiwanan? Ano yung talagang nagpapagulo sa ating isip? Napakaganda ng ipinapaalaala ng ating mga pagbasa ngayon. Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman. Pakinggan ninyo ito, kayong mga nagpapahalaga sa mga material na bagay. Yan yung sinasabi sa unang pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Huwag kang manalig sa iyong kayamanan at huwag mong akalain na dahil sa salapi mo, hindi mo na kailangan ang sinuman. Huwag kang padala sa labis na hangarin na makamit ang lahat, sapagkat sa katotohanan, ang lahat ng mayroon ka, iiwan mo rin sa iyong kamatayan. Sa katotohanan, ang lahat
ng itinuturing natin ngayong importante at sobra-sobra nating pinapahalagahan sa mundong ito ay mawawala ding lahat. Gaano mo kamahal ang iyong asawa? Mawawala din yan. Gaano mo kamahal ang iyong mga anak, ang iyong mga magulang? Mawawala din silang lahat. Gaano kaimportante sa iyo ang iyong kayamanan? Iiwan mo rin lahat yan. At maaari pang ang pag-awayan ng mga mapag-iiwanan. Sa totoo, napakagandang pagnilayan itong sinasabing ito ng ating mga pagbasa. Sapagkat marami may pera, mayaman, pero hindi masaya. Nag-iisa sa bahay, matanda na. Ang mga anak busy o wala dito at hindi kasama. May pera, kayang magpa-doktor kapag nagkasakit, kayang magpa-ospital kahit sa napakagaling na mga ospital. Kayang gumastos ng milyon. Pero hanggang kailan? Para saan? Sabi nga, di ba, aanhin ko ang kayamanan kung ang kaluluwa ko naman ay mapupunta sa impyerno. Aanhin ko ang mga material na mga bagay kung ang puso ko naman ay napakalayo sa Diyos at sa mga minamahal ng Diyos. Aanhin ko yung lahat ng pinagbubuhusan ko ng aking sarili, ng aking talento, ng aking kakayahan, kung ang lahat naman pala sa mata ng Diyos, baliwala. Kaya mga kapatid, isang paalaala ito para sa atin, lalo na bago natin tapusin itong buwan na ito ng Pebrero at humarap na naman sa panibagong buwan. Hanggang kailan tayo magpapahalaga sa mga bagay na naglalayo sa atin sa Diyos? Hanggang kailan tayo magpapahalaga sa mga tao na isang araw iiwan din naman natin? Sabi ng Salmong Tugunan, mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Mapalad ang mga umaasa at nagtitiwala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kanilang magiging yaman. Ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyaya na maging tanging yaman ng ating buhay, siya lamang ang Diyos at wala nang iba.